Ang video na ito ay magpapatawa at magpapaiyak sa iyo ng sabay. Ang dakilang tagapag-imitasyon ng kadiliman ay sa wakas natalo ang kanyang mahigpit na kaaway, ngunit nawala niya ang mga pinakamamahal sa kanya. Sa likuran niya ay nakatayo ang kanyang kaibigan na nagbukas ng piitan para sa kanya bago ang kanyang kamatayan. Ngunit ano ang itinatago niya? 10 minutong magbabago sa iyong buhay. Ang impormasyong ito ay magpapatibag sa iyong puso. Suportahan ang video na ito, kaibigan. Mag-like at mag-subscribe at magpatuloy tayo. Isang walang awa na labanan ang nagaganap sa malamig na taglamig ng larangan ng digmaan. Ang tunog ng nagbabanggaang bakal ay sama-sama sa tahimik na alingaw-ngaw ng natupad na mga pangako. Ngunit ang tunay na simula ng kwentong ito ay ang kakilakilabot na may kintab na talam ng palakol na nag-aanunsyo ng pagkatalo ng isa sa mga mandirigma. Isang biglaan at makapangyarihang hampas ang sumaklab sa mandirigma sa isang iglap, winawasak ang kanyang hanggarang magtagumpay. Ang enerhiya ng hampas na ito ay naramdaman bilang isang di nakikitang alon na humahawi sa kanya. Ang panahon ng isa sa mga mandirigma ay nagwakas sa isang iglap. Ang kanyang ulo ay naputol mula sa katawan na hindi pa bumabagsak sa lupa. Sa tabi niya, nakapaloob sa mga bakal na tanikala, nakatayo ang matagumpay na mandirigma na ang malamig na determinasyon ang nagbigay sa kanya ng tagumpay. Ang mandirigma, na balot sa mga bakal na tanikala, ay tila isang bihasa sa kanyang sining. Nakatayo siya sa harap ng isang natalong kalaban na balot ng dugo. Sa likuran niya, nakaupo ang isang matandang lalaki na humihingal at nagtatanong kung napatay na ba ang kalaban. Bamaling ang mandirigma sa matanda at may bahagyang panunuya sa kanyang boses, tinanong kung nakikita niya ang pugot na ulo, sapagkat ito'y halatang halata na. Sumagot ang matanda na matagal na niyang hindi nakikita ang anuman dahil siya'y bulag. Mukha siyang isang monghe, at ang kanyang mukha at damit ay balot din ng dugo, nagpapahiwatig ng kanyang pakikilahok sa laban. Nang hinayang ang mandirigma na hindi masaksihan ng matanda ang tanawin. Dahan-daang lumapit ang mandirigma sa matanda, tinatahak ang nyebeng bundok kung saan sila naroroon. Lumuhad siya sa harap ng matanda at sinabing tapos na ang lahat. Pinapalakas ng matanda ang kanyang loob, sinasabing nagawa niya ang isang napakagandang bagay. Tumugon ang binata na ang mga merito ng matanda ay hindi rin maliit, sapagkat inabot ng 7 taon sa mga angka ng genome upang paduguin ang gitnang kapatagan. Sa huli, kinailangan magkaisa ang mga angkang pekto at higa upang labanan ang isang karaniwang kaaway. Ngayon ang araw na ang kanilang kaaway ay nakaluhod, pugot ang ulo. Binibigyang diin ang sandaling ito na oras na para sa huling labanan kung saan natalo ang magnanakaw. Ang buhay ng ating bayani ay papalapit na sa wakas. Isinara niya ang kanyang mga mata na pagtatantong napakabilis nitong lumipas. Nang tanungin siya ng matanda kung maayos ba ang kanyang pakiramdam, tumugon ang bayani na wala siyang mararamdaman kundi ang pinakamahusay. Naunawaan ng matanda na ang batang lalaki sa harap niya ay isang dakilang guro ng madilim na landas, at kung hindi dahil sa kanya, maaaring nawasak ang angkang higit 10 taon na ang nakalipas. Habang hawak ang kanyang sugat, tinanong niya ang matandang nakaupo malapit sa bato kung ano ang naging ambag nito. Kung hindi raw dahil sa kanya, maaaring naglaho ang angkang pekto. Ang pasasalamat ay bumuhos habang tinawag ng bayani ang matanda bilang Bishop Merv. Sa kabila ng hirap, ngumiti ang obispo sa maiinit na salita ng bayani. Ngunit, sa kabila ng tagumpay at mainit na usapan, may isang tanong pa rin ang matanda para sa mandirigma. Ang tanong na ito ay hindi inaasahan ng bayani dahil siya ay isang tagapagmana ng dakilang angkang pekto. Bakit siya pumanig sa higa at naging pinuno nila? Ang emperador ng kadiliman ay nakinig ng mabuti sa tanong na ito sapagkat ito'y napakahirap at nangangailangan ng tamang sagot. Sandaling nag-isip ang emperador bago magbigay ng tugon. Sa huli, yumuko ang mandirigma at sinabi na ang lahat ay nagkataon lamang. Ngunit para sa matanda, ang sagot na ito ay tila nagpapakita ng pagkainip. Tinugon ng emperador ng kadiliman ang tanong ng matanda at tinanong kung gaano pa siya tatagal. Sumagot ang matanda na hindi na siya aabot ng kalahating araw. Ang emperador ay nagdesisyong akuin ang responsibilidad na samahan siya sa kanyang huling paglalakbay, na ikinagalak ng labis ng matanda. Habang nag-uusap sila, isang mandirigma ang lumapit, dala ang sibat na kumikislap sa rosas na enerhiya. Hindi niya pinansin ang matanda ngunit nakita niya ang emperador ng kadiliman. Bigla, ang mandirigma ay nagbigay ng nakamamatay na suntok sa dibdib ng emperador na naging dahilan ng kanyang pagkagulat at pagkabigla. Ang suntok na iyon ay lubhang nakakagulat at sa huli, naging fatal.
Nakita niya ang karayom na tumagos sa kanyang puso. Ang kalaban ay si Tangan na inakalang patay na, ngunit buhay pa pala. Ang ningning sa daliri ni Tangan ay naglalabas ng aura na kahawig ng rosas na kapangyarihan. Lahat ng ito ay plano ng matanda na inamin habang namamatay ang emperador ng kadiliman na siya ang may pakana upang pigilan siya dahil walang sino man ang kayang gumawa nito. Nagpaalam ang matanda at namatay, iniiwan ng emperador na nagdurugo. Habang ang paligid ay nagiging pula ng kanyang dugo, tinanong ng emperador ang sarili kung bakit ito ang kanyang naging kapalaran. Bakit siya nakatakdang mamatay ng ganito? Naalala niya kung paano nagkawatak-watak ang kanyang mundo 26 na taon na ang nakalipas nang bumagsak ang angkang panan. Namatay ang kanyang ama sa labanan at ang nakababatang kapatid niya ay namatay rin ng maaga. Naiwan siyang mag-isa, puno ng kawalan, at walang maaasahan. Sa huli, pumanig siya sa higa at umangat bilang pinuno, isinasakatuparan ng kanyang mga layunin sa anumang paraan. Buong buhay niya, ipinaglaban niya ang kanyang lugar sa ilalim ng araw. At ngayon, nagtatapos ang kanyang buhay sa isang labanan. Nauunawaan niya na hindi lahat ay nasayang. Ang huling mga sandali ng kanyang buhay ay puno ng sakit at pagtataksil, ngunit maganda ang kanyang naging buhay. Kahit na tuluyan ng sumara ang kanyang mga mata, sa kalaunan ay nagkaroon ng liwanag sa kanyang paningin. Nakakita siya ng isang lalaking nakaupo sa posisyong lotus na nagsabi, "Matutong gawin ang iyong tungkulin bago ang kapanganakan, at makakamit mo ang kaliwanagan." Habang lumilingon, nakita niya ang lalaking nakaupo sa tuktok ng templo, at ang ating bayani ay napapalibutan ng mga taong nakaluhod at sumasamba sa kanya. Itinuwid niya ang kanyang katawan, ngunit hindi niya maunawaan kung ito ba'y panaginip, ilusyon, o siya'y tulog. Biglang parang kulog sa gitna ng malinaw na langit, may isang binatilyong humipo sa kanyang kasuutan, tinatawag siyang kapatid. Nagalit ang ating bayani, tumingin sa binata nang hindi maunawaan ang kanyang intensyon. Iminwestra ng binata na ipagpatuloy niya ang pagsamba, dahil hindi pa tapos ang seremonya, at sinabihan siyang bumalik sa kanyang lugar dahil pinapanood siya ng kanyang ama. Horror ang bamalat sa kanyang mukha nang makilala niya ang pamilyar na mga tampok ng mukha ng binata. Bigla siyang sumigaw, "Jipeng," sa gitna ng seremonya, na nagdulot ng pansin ng lahat ng naroon. Mabilis siyang tumakbo papunta sa kanyang kapatid at niyakap ito ng mahigpit. Subalit, naguguluhan ang kanyang kapatid at tinanong siya, "Anong nangyayari sa iyo?" "Anong problema, kapatid?" Ang ating bayani ay labis na tuwang-tuwa sa muling pagkikita nila ni Jipeng na hindi na niya naisip kung bakit ang kanyang kapatid, na namatay na 20 taon na ang nakalipas, ay nasa lugar na iyon. Ang mainit na tinig na labis niyang na-miss ay muling umalingaw sa kanyang tainga, tumatawag sa kanya ng Han, na nagpapahinto sa kanyang kinatatayuan. Ito ang tinig ng kanyang sariling ama, na matagal nang namatay sa labanan. Lumingon siya sa lalaki at napagtanto na ito nga ang kanyang ama dahil hindi maaaring magkamali ang boses nito. Paglingon niya, nakita niya ang anino ng isang malakas na lalaking may balbas, nakatingin sa kanya ng may seryosong ekspresyon. Bigla siyang nagising sa pag-aakala na ito'y ilusyon, ngunit sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, nais niyang yakapin ang kanyang ama, na labis niyang na-miss. Mabilis siyang lumapit upang ipakita ang kanyang respeto at pagmamahal. Subalit, para sa kanyang ama, ito'y isang normal na araw kasama ang kanyang mga anak. Hinawakan ng ama ang kamay ng kanyang anak at sa kanyang kapangyarihan, pinisil ito ng napakahigpit, dahilan upang lumuhad ang anak dahil sa sakit. Napagtanto ng anak na ang kanyang ama nga ang humahawak sa kanya, at ginagawa ito upang hindi siya mapahiya sa harap ng maraming tao. Tinitigan siya ng kanyang ama nang may galit sa mata, na parang babala na ang kanyang asal ay di kagalang-galang. Ang ama ay nagtanong, "Anong ginagawa mo? Para kang nawala ng bait. Nasa tamang pag-iisip ka ba para gumawa ng ingay sa seremonyang ito?" Kahit nagalit ang ama, naghihintay ito ng sagot. Ngunit bago pa man makapagsalita ang anak, ipinatapon siya sa kanilang tahanang ninuno upang humingi ng tawad sa mga yumaong ninuno sa loob ng 3 araw. Bagamat masaya siyang makita muli ang kanyang ama, hindi siya tumutol sa parusa at buong pusong tinanggap ito. Handa siyang pagbayaran ang kanyang kasalanan. Napagtanto niya na siya ay talagang buhay. Tiningnan niya ang kanyang katawan at napansin niyang ito'y nakakagulat na bata pa. Ang kanyang balat ay makinis, wala na ang karaniwang mga sugat, peklat, at kalyo, lahat ng alaala ng labanan ay naglaho. Binalikan niya ang nakaraan at natuklasan na siya'y bumalik sa mga araw ng angkang panan. Para sa kanya, ito'y nakapagtataka sapagkat inakala niyang patay na siya.
Pagkaraan ng ilang sandali, dinala siya ng isang bantay sa pamamagitan ng berdeng hardin patungo sa kanilang tahanang ninuno. Pagkarating doon, malakas na isinara ang pinto sa kanyang harapan. Nakatayo siya sa labas ng pintuan at napagtanto niyang, gaya ng dati, walang awa ang kanyang ama, na ikinandado siya sa silid na yun para sa 3 araw. Ngunit para sa kanya, hindi na mahalaga yon. Mas inaalala niya ang tanong kung bakit siya bumalik. Hindi niya magawang maging masaya dahil hindi niya maipaliwanag ang sitwasyon na nagiging malaking problema para sa kanya. Habang nag-iisip siya, naupo siya sa carpet na nakalatag sa sahig ng bahay, ngunit wala pa rin siyang nakukuhang kasagutan. Gayunpaman, nang tumingala siya sa kisame, isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Siguro, ito'y bahagi ng mas malaking bagay na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Napaisip siya kung gaano siya kabata ngayon. Ilang taon na siya, 18, 19, hindi siya sigurado, ngunit tila taglagas na ngayon at batay sa anyo ng kanyang ama, lumipas na ang 26 na taon. Napagtanto niyang muli nilang haharapin ang isang matinding sakuna na kukuha sa buhay ng kanyang pamilya at angkan, isang katotohanang ikinatatakot niya. Napagtanto niya ang lahat ng kahihinatnan ng landas na kanyang tatahakin. Alam niyang malapit ng mawasak ang kanilang angkangpanan, at kahit anong mangyari, hindi siya maaaring magpabeya dahil may magagawa siya upang pigilan ito. Mabilis siyang tumakbo papunta sa pintuan, ngunit nang buksan niya ito, nakita niya ang kanyang nakababatang kapatid na si JP na dumalaw sa kanya. Sandaling natigilan ng binata nang makita ang kapatid. Sa kabilang banda, tinanong siya ni JP, "Saan ka pupunta?" Napahiya ang ating bayani at hindi agad nakahanap ng sagot dahil hindi niya inaasahang mahuhuli siya ng kanyang kapatid. Gayunpaman, nagpatuloy ang kapatid sa pagsasabing hindi dapat umalis ang bayani dahil kailangang manatili siya ng 3 araw sa tahanan ng kanilang mga ninuno. Totoo ang sinabi ni Jipin at sumang-ayon ng bayani, ngunit nanatili pa rin ang misteryo kung bakit siya naroon. Hinugot ng kapatid ang laman ng kanyang bulsa at sinabi na, anuman ang mangyari, nag-aalala siya para sa espiritu ng kanyang kapatid na kailangang manatili ng 3 araw sa tahanan ng mga ninuno at uminom lamang ng tubig. Nagdala si Jipin ng ilang pagkain para mapasaya ang kanyang kapatid at maiwasang malungkot ito sa nangyayari. Subalit, ang Emperor of Darkness ay nababagabag dahil alam niyang sa loob ng 6 na buwan ay mamamatay ang kanyang kapatid, kasama ang lahat ng nabubuhay sa lungsod na ito. Mabilis na iniabot ni Jipin ang pagkain, nag-aalala na baka mapansin ito ng kanilang ama. Ngunit hindi mapakali ang Emperor, alam niyang malapit nang mawala ang kanyang ama, ang pinuno ng pamilya, na mamamatay sa espada kasama ang kanilang makapangyarihang angkan. Muling bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay bilang Emperor of Darkness, kung saan nagdusa siya sa kalupitan ng kapalaran. Sa pagkakataong ito, nangako siyang babaguhin ang hinaharap. Alam niyang ang mga taga-suporta ng kanilang angkan ay mamamatay ng walang pagkakataong makalaban. Ang puot at takot na nasa kanyang puso ay naging pangako na siya ang unang kikilos. Ipapaghanda niya ang kanilang angkan para sa depensa, yayakapin ang kanyang kapatid, at tatanggapin ang buong responsibilidad para sa mga darating na mangyayari. Sa kanyang bagong buhay, dala niya ang mga alaala at karanasan mula sa nakaraan. Hahanapin niya ang sinuman na magtatangka laban sa kanyang pamilya at wawasakin ang mga ito. Biglang binuksan ng binata ang pintuan ng templo at tumakbo palabas, dala ng matinding handgerang baguhin ang mga kaganapan na maaaring magdala ng trahedya sa kanyang angkan. Naglakad siya ng may kumpiyansa sa mga daang kinasanayan niyang takbuhan noong bata pa siya, patungo sa simbahan kung saan nakalibing ang kanyang ama. Pagpasok niya sa gitnang bulwagan ng administrasyon ng kanilang angkan, sinalubong siya ng mga tagapagsilbi na tumatawag sa kanya bilang Batang Panginoon. Nagpatuloy siya sa kanyang landas, pilit na iniingatan ang kanyang lakas. Nang makarating siya sa opisina ng kanyang ama, sinalubong siya ng 2 mandirigma na may hawak na espada. Paggalang ang ipinakita ng mga ito sa kanya at yumuko habang binati siya. Tinatanong nila kung ano ang pakay niya. Buo ang loob ng binata nang sabihin niyang kailangang makausap niya ang kanyang ama, ngunit ipinaliwanag ng mga mandirigma na hindi siya maaaring pumasok kung walang espesyal na dahilan. Ayon sa mahigpit na patakaran, kung hindi siya pinatawag ng pinuno ng angkan, hindi siya maaaring pumasok. Lumapit ang isa sa mga mandirigma at seryosong sinabi sa kanya na hindi siya maaaring pumasok sa pagkakataong ito. Inilatag niya ang kanyang mga argumento at ipinaliwanag na may napakahalaga siyang dapat iparating. Gayunpaman, ang mga mandirigma ay hindi maaaring lumabag sa utos, kaya tinanggihan siya.
Bagamat nabigo, iminungkahi nilang bumalik siya mamaya. Nagpa siya ang binata na magpadala ng mensahe. Sabihin mo sa aking ama, hinihiling ng batang Panginoon na makausap siya, ang kanyang utos. Ipinahayag ng binata, simulan ko nang matutunan ang tunay na blue sail technique. Ang mga mandirigma, na lubos na nagulat sa kanyang sinabi, halos hindi makapagsalita. Nanginginig ang kanilang boses habang binabanggit ang nasabing teknik at namutla sila sa pagkagulat sa mensahe. Isa sa mga mandirigma, na tila hindi makapaniwala, ay nagtanong, narinig ba namin ng tama? Nais mo bang iparating sa iyong ama na nais mong pag-aralan ng True Blue Sail Technique? Kinumpirma ng binata ang kanilang sinabi at inutusan silang iparating ang mensahe. Pagkatapos nito, siya'y umalis na. Sa kanyang paglabas mula sa ari-arian, naisalayan niya ang tanawin ng kanyang kabataan. Nangako siya sa sarili na kanyang ma-master ang True Asher Sail Technique. Ang balitang ito ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa mga miyembro ng Yen Clan dahil ang True Asher Sail Technique ay itinuturing na isa sa pinakamahalagang sining pandigma ng kanilang angkan. Walang makapaniwala na magpapasya ang binata na subukan ng ganoong kahirap na hakbang. Ito'y dahil halos imposibleng ma-master ang technique na ito nang walang masusing pagsasanay. Upang marating ang antas na yon, kinakailangang ma-master muna ang Soaring Swallow Technique na nangangailangan ng napakalaking lakas at tibay, isang bagay na abot kamay lamang ng mga piling tao tulad ng ikalawang batang master. Sa kanyang pag-alis sa ari-arian, sinalubong siya ng kanyang kapatid, na malugod na bumati sa kanya bilang batang master. Sa kwento, nalaman na sa nakaraang buhay ni JN, bagamat hindi niya madalas dalawin ang kanyang kapatid na si Gian, pamilyar siya dito. Ang kanyang kahangahangang kapatid ay may pambihirang talento, at madalas banggitin ng pinuno ng angkan si Gian habang itinatabi ang kanyang unang anak na si Hajan. Dahil dito, itinuturing ni Hajan na parang wala ang kanyang nakababatang kapatid. Ngunit isang araw, nagbago ang lahat. Habang naglalakad ang magkapatid sa landas ng Taglagas, nagkukwento si Hajan tungkol sa parusang Huda, isang napakahigpit na kaparusahan, at nagtatanong kung paano niya nakayanan ang 3 araw na walang laman ang sikmura maliban sa tubig. Palaging nagsusumikap ang nakababatang kapatid na maging mabuti sa lahat ng bagay, at sinuportahan niya si Hajan sa kabila ng parusa ng kanilang ama. Nais niyang mapasaya si Hajan at inalok niya itong bumili ng pagkain. Subalit sinabi ni Hajan na may lugar siyang natagpuan na kanyang nagustuhan at tinawag itong Guano. Pagkatapos ng mga salitang ito, tumingin ang batang master sa kanyang kapatid na si Zep-ing, naghahangad na wakasan ang mga hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila. Naging malinaw ang kanyang layunin, tapusin ang mga di makatarungang pagkilos sa kanilang relasyon. Ninerbyos si Zep-ing dahil sa hindi inaasahang asal ng kanyang kapatid at bahagyang lumunok ng luha. Ikinikilos kita ng masama at taos puso kong pinagsisisihan ang aking ginawa, sabi ng batang master. Nagulat si Zep-ing sa kanyang mga salita, para itong kulog sa kalagitnaan ng isang maaliwalas na araw. Nagpatuloy ang batang master, itinuturing kong napakasama ko sa hindi ko pagpapahalaga sa iyong tagumpay at sa kawalan ko ng suporta sa iyo. Umasta akong parang isang malaking bata na nilamon ng walang batayang kapalaluan. Humingi siya ng tawad sa kanyang kapatid, sabay malalim na buntong hininga, at nangakong hindi na ito mauulit. Lubos na naantig si Zep-ing sa mga sinabi ng kanyang kapatid. Tumulo ang kanyang mga luha sa kabila ng kanyang pagsisikap na pigilan ito. Sinubukan niya itong pigilan, ngunit nagpatuloy si Hajan, pasensya na kung nagdulot ako ng sobrang hirap sa iyo. Ayokong sisihin mo ako kung hindi mo ako mapatawad.